Breaking news mga kababayan, nako po, De Lima nagngit-ngit sa galit. Galit na galit kay Mans Carpio, ang asawa na abogado ni Sara Duterte. Bakit mga kababayan, ba't galit na galit? Kasi nga po mga kababayan ko, kinasuhan sila De Lima Luistro, sila Terry Ridon, sila Percy Sendanya, sila Trillanes dito. Maaari palang makulong ng 8 taon. So ngayon mga kababayan, De Lima, talagang nagngit-ngit sa galit. Wala daw silang ginawang labag sa batas. Pero dito sa sinasabi ni Mans Carpio na talagang hindi makatarungan ang kanilang ginawa. Kaya nagsampa na ng kaso itong si Mans Carpio. Grabe talaga mga kababayan. So dito, sinasabi ni De Lima questions why Carpio filed sued her lawmakers over panel decision to disclose records. Nako mga kababayan, ibabasura na naman ng Korte Suprema ito dahil nga laging bending the law. Itong sila De Lima. Mga kababayan ko, wala daw silang nilalabag na batas. Grabe talaga. Pero ganun pa man ang ginagawa nila mga kababayan, si Sara Duterte, tumaas po ang kanyang survey mula 45%, umakyat po ng 50%, sure win po sa 2028. Kaya nila hinahabol si Sara dahil alam nila na pag ito ang naging presidente, yari sila, magtago na sila kung saan man nila gusto. Trillanes, mukhang nagtatago na ngayon, mga kababayan ko. Dahil dito, yari sila. Talagang bending the law, mga kababayan, ginagawa nila para lang sirain si Sara Duterte. Ngayon po, eto na, De Lima nagsalita na. Naku, naggitgit sa galit po. Hindi na alam ang gagawin. Naku po, mga kababayan ko. Eto po ang kanyang pasabog. Here about a case of impeachment. We are in impeachment proceedings and therefore mandato namin, karapatan namin, prerogative namin, power ng committee to subpoena yung mga dokumento na mga relevant para dun sa pag-prove ng mga impeachable offenses. So malinaw po sa Bank Secrecy Deposit Law, ang cases of impeachment ay hindi covered. At yung pagre-report din ng mga suspicious and covered transactions, hindi rin po yan covered. Hindi po mismo yung mga bangko ang pinasabpina. Hindi rin po mismo yung bank accounts ang pinasabpina. Ang pinasabpina po ng komite ay yung mga records or reports of covered and suspicious transactions. And yun nga po ang ginawa ng AMLAC through its executive director. Saka, ang isa ko pong obserbasyon dito, unang-una ay para bang, alam nyo na, ina-admit na nila yung existence ng mga transactions na yan. Ang kine-question na lang ni Attorney Carpio ay yung pagsawalat sa publiko, the disclosure during the committee hearing. Pero dito mga kababayan, sabi ni Mans Carpio, ayan no, sila De Lima, Luistro, Percy Sendanya, Jokno, at ilang mga congressman dito, at itong director ng AMLAC, mga kababayan ko, na sinasabi dito, 8 taon na maghihimas ng rehas. Kampo ni Carpio, nagbabala sa posibleng criminal liability sa AMLAC bank data disclosure. Naku po mga kababayan ko, ito ang sinasabi 8 taon na maghihimas ng rehas. Kampo ni Atty. Mans Carpio nagbabala. Manila, Philippines, binanatan ng kampo ni Atty. Manasseh Carpio sa pangunguna ng kanyang abogado na si Atty. Peter Raul Danao. Ang Anti-Money Laundering Council, AMLAC, kaugnay ng issue ng umano'y paglalabas ng bank-related information na may kinalaman sa investigasyon. Ayon sa kanilang pahayag, ang AMLAC ay tinatag para sa layuning labanan ang money laundering at hindi umano maaaring maglabas ng sensitibong impormasyon
kung walang malinaw na kaso o sapat na legal na batayan. Giit pa nila, ang hindi otorisadong pagbubunyag ng information ay maaring may mabigat na kaparusahan na ayon sa kanilang interpretation ay maaring umabot hanggang 8 taon na pagkakakulong. Nako po, Dilima, babalik uli sa kulungan. Binabanggit din ng kampo na ang ilang batas sa tinutukoy ng kanilang mga kritiko ay may lumang pinagmulan habang iginit nila ng mas bagong umiiral na AMLAC framework ay mas mahigpit pagdating sa protection ng financial data at ipagbabawal sa hindi otorisadong disclosure. Nako po, Dilima. Sa kanilang paliwanag, posible umanong mahaharap sa pananagutan ang ilang opisyal at individual na sangkot sa paghawak at paglalabas ng naturang information kabilang mga kinatawan mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, AMLAC officials at ilang mangbabatas tulad ni na Rep. Jerbil Luistro, nako po, 8 taon na pagkakabilanggo. Rep. Percy Sendanya, nako, maghihimas rehas ito. Rep. Chel Jokno at Rep. Laila Dilima, nako po, mga kababayan ko. Giit ang kampo ni Carpio, hindi ito usapin ng politika, kundi ng mahigpit na pagsunod sa batas na nagtatakda ng limitasyon sa paggamit ng paglalabas ng sensitibong financial information. Sa ngayon ay wala pang opisyal na tugon mula sa AMLAC, BSP at mga nabanggit na mambabatas. Nako po, ito na ang sagot nga ni Dilima. Mga kababayan ko, ituloy pa natin. Pero walang sinasabi na walang mga ganong mga banking transactions o mga suspicious and covered transactions. It's admitted, it's an admission of the existence of this transactions. Di ho ba? Napaka parang klarong obserbasyon po yan. And another thing is that ang pagsabi na po nung mga AMLAC records of the reports of covered and suspicious transactions ng committee, it's a collective decision of the committee. Pero nanonotice nyo dun sa kanila, sa complaint na yan, na ipa-file ngayon, supposedly, ay bakit ang kinasuhan aside from yung AMLAC executive director official of the AMLAC ay ang kakasuhan ay the chairperson and then sila Congressman Percy Sendanya, Congressman Chel Jokno at ako po. And then nakasabi na lang doon John and Jane Does. Yes, ang nagpasabina o yung nagmotion for the issuance of subpoena para doon sa records of suspicious and covered transactions, I see Congressman Percy Sendanya and joined by his fellow Akbayan member, Congressman Chel Jokno. And then ako naman po, ay isa ako sa nag-explain na hindi nga po ito covered ng prohibition under the bank Deposit Secrecy Law or Republic Act 1405. Ayan mga kababayan, sinasabi nga po ng mga abogado ni Sara Duterte, itong grupo ni Luistro, sumobra sa kayabangan, sumobra sa kapangyarihan, overreach, at labag talaga ito sa batas. Anong sinasabi ng mga taong bayan, mga kababayan ko? Ito po, naku po. Bendalo kayo, Dilima, halaka. Saving face lang yan. Naku, Dilima. Dilima, purely phishing and violation of bank secrecy. Naku po, kayo ang napipisil niya. Bakit ayaw nyo? Halaka. Ang dapat tanong Saba Queen ay kung bakit si-single out nyo si BP Sara. Gumagawa ka na naman ng sarili mong batas sa pabor lang sa'yo. Halaka. Mga kababayan ko, ituloy pa natin ito. Pero, decision po ng committee. It's a collective decision of the committee na ipatawag yung AMLAC at ipaproduce yung mga reports na yon of suspicious and covered transactions. And bakit singled out po kami? Hindi po kami yung committee. Kami pong apat, even if she's the chairperson, si Congressman Congresswoman Jinky Luistro, she is not the committee. Kasi nga,
Inaprubahan muna ng committee yan, yung pag-issue ng subpoena. So why are we being singled out? So doon pa lang po nakakaduda na rin yung pagpa-file na yan o intensyon na pag-file ng complaint na yan or criminal complaint sa Office of the Prosecutor. I'm not at all intimidated. Ang una nga pumasok sa ulo ko kasi at least nung hindi ko pa talaga alam yung mga grounds, etc., ay harassment na naman ito, panggulo, panglihis ng issue. Malinaw po sa amin yan. Malinaw po sa O isipin nyo mga kababayan, pinapalabas sa dilima na harassment daw. Tila panggigipit daw. Sino bang nanggigipit, Madam De Lima? Di ba ang sinisingle out nyo? Si Sara Duterte. Takot na takot kayong maging pangulo ito. Gigil na gigil kayo na tumakbo si Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028. Takot na takot kayo kasi pag nakabalik itong si Sara Duterte sa pwesto bilang pangulo, alam na dis, tago-tago na dis. Kasi nga kayo ang dahilan kaya nandun sa ICC si Tatay Digong. Nilabag din nyo ang karapatan ni Tatay Digong. Bilang isang Pilipino, hindi niya na ipagtanggol ang kanyang sarili. Diba, Madam De Lima? Ngayon, itong sila Luistro, kayo, sila Jokno, si Percy Sindanya at ilang mga kasama mo dyan, sinasabi dito, 8 taon na makukulong kayo. Naku po. Sana magkaalamanan na mga kababayan. Bakit kasi pinagigigilan nyo si Sara? Diba? Nilabag nyo na naman ang saligang batas. Sabi nga ng Korte Suprema, labag sa batas ang impeachment. Kahit anong gawin nyo, ibabasura lang ng korte ito. O ngayon, nanggigigil kayo. Ayan, kayo tuloy nabalikan. Kinarma tuloy kayo. Hala ka, yari ito mga kababayan. Sa akin yan, na panglihis lang ito, pandagdag lang ito sa mga kaso ng mga final na nila sa Supreme Court. Tatlo ba yung mga nakafile doon o 4 ang nakafile doon sa Supreme Court? And then ito na naman, a criminal case pa. But I don't feel at all intimidated. They cannot stop us from doing our imperative constitutional duty. Tutuloy-tuloy po kami kahit may ganyan. O mga kababayan, hindi daw siya natatakot dahil imperative constitutional duty daw. Paano magiging constitutional duty ito? One-sided po kayo. Sasabihin nyo anti-graft corruption? Susugpuin ang corruption? Bakit ang flood control? Tapos yung mga pangalan nyo ang nasasabit sa mga korupsyon na mga mali-malita na sinasabi ng 18 Marines. At kayong mga congressman dyan na nakatanggap ng mali-malitang kwarta. Ngayon, pinagkaisahan nyo si Sara Duterte. Ganon din ang ginawa nyo kay Marcoleta noong sa Kongreso. O ngayon, nasupal pala naman kay Marcoleta dito. Sinabi na nga ng Korte Suprema, wala nang impeachment. Ayan. Nag-iiyak pa rin kayo, hindi nyo matanggap na si Sara Duterte ay nasa katwiran. O ngayon, pinagkakaisahan nyo kasi nga si Sara talagang malakas na maging presidente na pangulo. Diba? O, naalala nyo yung ginawa ni Trillanes kay Binay noon. Sinira ni Trillanes si Binay dahil malakas po siya bilang tatakbo na Pangulo ng Pilipinas. Ayun, sinira. Ayun, nasira nila. Pero ngayon, habang sinisira nyo si Sara, lalo namang minamahal ng mga Pilipino, yari, halaka. Na criminal complaint. To me, it's harassment. Ayan mga kababayan, sinasabi ni De Lima na harassment ito. Itong pagsasampa ng kaso ni... Hindi po yan paglabag kasi kaso po ito, impeachment proceedings. Impeachment proceedings po malawak, very broad ang powers ng impeachment proceedings ng House as the sole initiator of impeachment. Exclusive ang pag-initiate ng impeachment cases, impeachment complaint. At ang nangyayari nga po ngayon, what is transpiring now at malapit nang matapos sa committee level, yung determination of probable cause na nasa power mismo ng
ng committee at nasa rules yan ng committee. So hindi rin po yung paglabag. Iba ho kasi yung impeachment, mataas po ito. Under the hierarchy of things, constitutional scheme of things, napakataas, very supreme ang level ng isang proceedings in the nature of an impeachment. And this is the impeachment proceedings sa House and then later on sa Senado pag nakapasa na sa plenary ng House. Ang impeachment officer, impeachment official, of course, si VP Sara as Vice President. Malinaw yun. But syempre, kailangan din tingnan yung mga joint na mga mga dealings and joint na mga transaction nila, joint nila na pag-aari. Kasi nga, conjugal ito. Mag-asawa sila. Wala naman tayong impormasyon na hindi na sila mag-asawa. Wala naman tayong impormasyon na na-annul na yung marriage nila. Wala tayong impormasyon na meron silang legal separation. Mag-asawa po sila and therefore conjugal ang mga assets na yan. Pwede kasing itago sa asawa as a private dahil nga private citizen person siya. Pero but it does not immunize her kasi nga conjugal yan. Ang nakalagay po sa Republic Act 1405, yung Bank Deposit Secrecy Act, ay in cases of impeachment. Ganun ho ang exact wording, exact phrase. Ang impeachment Kaso Madam De Lima, hindi naman impeachment court yung sa inyo. Kangaroo court po yan. Ang impeachment court sa Senado. Kaya labag na labag ang ginagawa nyo kay Sara. Yung pagkuha nyo, pinersa nyo, yung AMLAC, baka tinakot nyo, allegedly sinasabi nila na yung nilabas ni Trillanes ay hindi galing sa AMLAC. Paano kaya nakuha ni Trillanes ito? Mga kababayan ko, naisipin nyo, kada labas-pasok ina-add nyo. Halimbawa, 500,000, nag-deposit ka. Nilabas mo yung 500,000, aba naging 1,000,000 na mga kababayan. Pinasok mo, naging 1.5. Nilabas mo, naging 2 million. Paano yun? Di ibig sabihin, yung laman ng bank account ni Sara, hindi 6 billion. Kumbaga, pinaikot-ikot lang yung pera doon. Kasi kayo, mga bendalo, parang Erwin Tulfo. Diba? Kaya ayaw pa imbestigahan. Ayaw nila, hindi nila interesado. Walang kainti-interes sa 18 Marines kasi nga kasapakat. Tito Soto, Erwin Tulfo, mali-maleta ang kwarta nila. O ngayon, impeachment, gustong-gusto nila. Ganadong-ganado sila. Handa na daw ang flooring ng Senado para parang corona daw ang style. Halaka, Tito Soto, bending dalo. Proceeding po, di ho ba, it's a case of impeachment because na-initiate na yung impeachment complaint sa House nung nag-file ng mga complaints, nung mga pag-file ng mga complaints as pag-refer yung multiple referral of the multiple complaints, yung 4 na complaints, although subsequently nawala nga yung 2 kasi withdraw yung isa at hindi pinayagan yung isa pa. So 2 na lang yung sa Valle et al. And Cabrera complaints. Now, initiated na po yun. So merong case of impeachment before the House and ngayon nasa committee level dyan sa impeachment proceedings. Hindi naman po nakasabi doon sa Republic Act 1405 na in case of impeachment trial before the Senate. Wala pong ganon. Ayan mga kababayan ko. Napakinggan nyo po ang mga reaksyon, mga birada ni De Lima kay Mans Carpio na sinasabi na harassment daw ito. Panggulo lang daw itong mga kaso na ikinaso ni Mans Carpio na abogado na asawa ni Sara Duterte. Conjugal daw ito. Mga ganun-ganon. Kayo na pong bahala mga kababayan nung masasabi nyo kay De Lima. Kayo nang umusga for transparency, for a better democracy. Shout out sa inyo mga kababayan ko abroad, OFW. At sa mga milyon-milyon na nanonood sa atin. Mabuhay pong mga kababayan. Sana matuldukan na ang kasong ito. Sana magkaroon po ng katarungan ang ginagawa nila, mga bending dalo na ito. Kailangan
magkaroon ng patas na paglilitis, hindi yung one-sided lang kung ano-anong ginagawa nila kay Sarah para lang usigin nila. Diba mga kababayan ko? Mabuhay, salamat po.